Nathan Portes, pinotakti ng netizens dahil pro-Pac Silica daw siya. Agad, I'm actually pro-Pac Silica. Maraming tumaas ang kilay pagtapos na itong sabihin. Pero, meron ba talagang good advantage sa pupupush ng AI data center sa Pilipinas? O hindi pa sapat ang pag-aaral natin dito? Pero makakatulong itong i-diversify ang ating economy before AI changes the game even more. Patuloy lang nagagawa ang mundo ng chips, automation, and AI whether handa tayo o hindi. So, will Filipinos help build the technology or remain cheap labor? O hinahanapan niya ng opportunity itong Pac Silica. At dahil tutulong daw tayo sa pagbibili nitong facility, posibleng maraming magbukas na trabaho dahil dito. Bukod dyan maaaring maging leverage ito dahil mas magiging competent tayo sa larangan ng AI. Pero ang tanong, sino nga bang may kinabang sa technology na yon? Pilipino ba o mga foreigner din? Kinagamit lang ba nila tayo dahil cheap ang labor dito? Dinepensa naman ito ni Nathan, dadaan naman daw ito sa tamang proseso or sabi niya, general consultation ng mga professionals bago gawin. Publish the exact parcel map, recognize unresolved ancestral claims, and secure genuine consultation and consent. Basahin natin yung ilang komento ng mga netizens. Basta sa likod mo ilagay ang Pac Silica, lala mo. Tatawa ko, lagi ka na lang nakakancel me. Whatever dude, bahala ka dyan. Mukhang bitter mga netizens sa sinabi niya. Kaya naman naglabas siya ng second video para mag-apologize dun sa mga nauna niyang statement. Nagkamali ako sa unang video. Sinabi kong I'm pro-Pac Silica kahit mas conditional at mas unsettled pa yung actual position ko. And after reviewing the evidence, corrections, legal arguments, technical knowledge, and syempre yung lived experiences na you shared, malinaw na yung position ko ngayon. Maaaring rage bait sa ilan o baka naman cloud chasing lang. Pwedeng hindi niya sinasadya or kung ano man ang intention niya. Nagsorry naman siya at accountable siya sa mga sinabi niya at hindi niya tinatago yon. Let's be real guys. Let's don't spread hate sa tao na yon. And for me personally I admire his strong opinion towards Pac Silica. Maganda man o hindi, at least he's trying to look for opportunity. Hindi yung tulad ng iba hinahanapan lagi lang ng negative or alam mo yung toxic trait. Aminin nyo sa hindi naman matitigil ang AI kung hindi tayo papayag ng mga Pilipino. Magpa-progress yan. Let's be real na mag-adjust din tayo paano natin i-penetrate yung AI industry sa mga susunod na generation. So sa akin, hindi ako pabor doon sa Pac Silica hanggat hindi natin nalalaman yung terms and agreements at dapat maging transparent din sila sa atin. Kasi hindi natin alam kung sino magbabayad ng environmental cost kung sakasakaling hindi maganda ang nangyari. No? So kailangan natin pag-aaralan pa rin ng maigi ito. More arguments, mas marami tayong mga pag-aaralang data. Bigyan nyo rin yung both side nyo guys. Bakit good at bakit hindi kayo pabor doon? I-communicate nyo at i-comment nyo dito sa baba yung side ninyo.